The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. After entering a boat, Jesus made a crossing and came into his own town. And there people brought to him a paralytic lying on a stretcher. When Jesus saw their faith, he said to the paralytic, "Courage, child, your sins are forgiven." At that, some of the scribes said to themselves, "This man is blaspheming." Jesus knew what they were thinking and said, "Why do you harbor evil thoughts? Which is easier to say, 'Your sins are forgiven,' or to say, 'Rise and walk'? But that you may know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins." He then said to the paralytic, "Rise, pick up your stretcher, and go home." He rose and went home. When the crowd saw this, they were struck with awe and glorified God, who had given such authority to men. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Last week ko lang nalaman, siguro late na ako bilang Marites, na ayon sa Tourism Authority, ang Manawag ay tinatawag na Blessing Capital of the Philippines. Di ko alam kung alam nyo, Blessing Capital of the Philippines. Yung mga sasakyan dito pinapabless, ang dami pinapabless dito. Tingin ko nga, hindi lang ngayon yan eh. Some few years ago, ako po ay naging parish priest ng Santo Domingo Church, Quezon City. At nagugulat ako, may mga pupunta dun sa parokya magpapabless ng sasakyan. Sasabihin niya, "Father, magpapabless po kami kasi magbabiyahe kami ngayon. Papunta kami ng Manawag." Ganun ba? Okay naman. Sasabihin nila, "Magpapabless po kami ng sasakyan doon." Magpapabless ng sasakyan sa Santo Domingo dahil pupunta na Manawag at magpapabless ng sasakyan sa Manawag. Ano itong blessing ko dito? Parang soft blessing lang. Ganun ang paniniwala ng mga tao sa kapangyarihan ng blessing dito sa Manawag. At hindi lang po sasakyan, grupo-grupo, batch by batch, pami-pamilya, tawag ko nga bara-barangay, paro-parokya, pumupunta dito para magpa-bless. Sa tingin ko, hindi lang blessing ang sadya. Meron din kanya-kanyang intentions, petitions, panalangin, hinihingi sa Panginoon. At kapansin-pansin dito, yung mga may sakit. Of course, nandito yung mga pumupunta para sa blessing ng magkaroon ng anak, ikasal, makahanap ng asawa. Baka iba sa inyo, ganun yung intention yung pagpunta dito ngayon. Makahanap ng trabaho, makapasa sa exam, ang dami. Ang kapansin-pansin talaga, yung grupo-grupo, pamilya, dala ang mga may sakit, membro ng pamilya, kaibigan, kakilala. Nakasakay sa wheelchair yung may sakit, tinutulak siguro kung kailangan ng stretcher, dadalhin pa dito. Ganon ang paniniwala ng Pilipino. Kaya nga sa tingin ko, at alam nyo to, our faith is not just personal, it is communal. It's not just communal, it is a family affair. Ganyan yung paniniwala natin ang ating pananampalataya. Kaya sa tingin ko, ang ating Panginoon natutuwa din na nakikita to sa atin. Tulad dito sa Ebanghelyo, narinig natin, some people brought a paralytic to the Lord. At napansin ng Panginoon to, anong sabi dito sa Ebanghelyo? When He saw their faith, Jesus saw their faith. Napakagandang gawain ito. Ituloy po natin. I-promote pa natin na tayo magdadala ng mga tao sa Panginoon. Subalit meron pa. Siguro hinihingi ang Panginoon. Mas malalim, mas mahalaga, mas importante. Yung dadali natin ang mga tao, hindi lang may karamdamang pisikal, kundi yung mga tao na kailangan din makarinig
nasasabihan sila ng Panginoon, your sins are forgiven. Totoo, malakas ang ating communal faith. Family affair ang ating pananampalataya. Pero pansin nyo rin, lumalakas ang tinatawag nating individualism. Bahala ka sa buhay mo, sa mga pamilya, because of choices. Maybe wrong choices and decisions. Or maybe lifestyle. Kahit na may divorce, matagal na, malakas, marami ang nagli-live-in. Hindi nagpapakasal sa simbahan. Hindi po to kontra sa mga LGBTQ+. Marami na ang merong tinatawag na living in homosexual unions. Mga tao nilalayo ang kanilang sarili sa simbahan, sa Panginoon, sa Diyos. And I think the Lord is challenging us. Bring them to Him. Tulad dito sa Ebanghelyo, bring people who are paralyzed by sin, of immoral lifestyle, of bad decisions, who could not move, who could not make right decisions in life. Bring them to the Lord. And today we are asked by the Lord, sino kaya yun sa buhay nyo? Sino sa pamilya nyo? Hindi lang may sakit, madaling dalhin eh. Isakay mo lang sa wheelchair. Pero alam natin, may sakit sa kaluluwa. Matagal nang hindi nagsimba, hindi nangungumpisal. I think the Lord will be pleased, will be happy to see that we bring these people to Him. So isa pong paalala, isang hamon sa ating lahat, pag-isipan natin. Masayang makibless. Masayang makita maraming binibless. Baka ito yung mga tao na konting blessing lang, okay na. Baka kailangan dalhin dito yung mga taong talagang kailangan ng blessing ng Panginoon. Blessing of unions. Blessing of relationships. Blessing for forgiveness. Blessing for more blessing. Kaya po sa araw na ito, pagdasal natin na magkaroon din tayo ng lakas na maging mga tao na magyaya, magdala, bumitbit na makakilala, kapamilya, kaibigan, mahal sa buhay, nalalayo ng landas. And I hope, at the end of the day, the Lord will be happy to see us together. Not just a personal faith, a communal faith, but a family affair, going together, living together, bringing each other together to the Lord. Sana.